tomorrow. Mga kaibigan, magandang gabi po. Pag-usapan po natin ngayon ang tungkol sa low acid. Ang mga video nating mga lumipas, lagi nating napapag-usapan ay tungkol sa hyperacidity. Sa may GERD na tumataas yung acid, nag-acid reflux tayo, nagkakaroon tayo ng heartburn. Pero halos wala tayong naging topic tungkol sa low acid. Bahagharing makulay dito sa silangan, ganda mo'y gusto kong makamtan. Kailan ka masasalat o makapitan, pangarap ko ika'y aking mahagan. Paraiso dito sa aking kapaligiran, berde at luntian, magandang mastan. Pagbukad liwayway sa silangan, kanluran ng paglubog naman ng araw. Mula pagsilang, ikaw ang aking karamay, ikaw rin ang kalaro sa maghapong dumaan. Ang low acid po ay isa po sa nagpapahirap sa mga taong may GERD. At ang low acid din po ang kadalasan na papagkamalaan na acid reflux o hyperacidity. Kasi ang low acid po may sintomas po siya na acid reflux. Nakakapagtaka kasi low nga siya, mababa nga siya, pero bakit nag-acid reflux tayo? Minsan po nagkakaroon tayo ng pagkakamali. Dahilan nga po sa low acid tayo, at nasabi ko napapagkamalan natin ito na hyperacidity. Kasi may mga comment sa atin na ano ba daw yung pinagkaiba ng hyperacidity sa low acid. Ayun, tulad ng sinabi ko, dahil sa pagkakamali na kategorya, kung low acid ka ba o kung hyperacidity ka, nakakainom tayo ng isang klaseng gamot na pangtanggal ng acid o pampababa o pampabawas o masasabi natin na acid blocker. Para hindi lumabas yung acid, para pigilan yung acid. Sa katotohanan po, ang ating katawan po ay kabilang po sa digestive system, kabilang din po sa immune system ang acid, ang acidity. Pero nagiging malaking problema po ito sa atin. Nakakalungkot kasi marami ang may sakit na GERD na hindi alam ang kanyang kondisyon. Ako po, tumagal yung sakit ko. Hindi ko din alam dati kung ano yung kondisyon. Basta ako, inom lang ako ng gamot. Pag sinabi ko sa doktor, ganito ako, ganito yung kondisyon ko, ganito yung ko, binibigyan ako ng sabi ko, masakit ang ganito, ganyan. Binibigyan ako ng antacid o kaya ay PPI. Kalimitan naman PPI. Yung PPI, gamot din niya sa bloated. Pero meron pong gamot para po sa bloated talaga. Baka may magtanong ng gamot sa akin. Pag po kasi gamot, hinahayaan ko na dapat magpa-check up kayo. Sa doktor po kayo. Pero yung mga first aid, yung mga home remedy po, dinidiscuss po natin. Pinag-uusapan po natin kasi yan naman ay halos walang malaking side effect. Hindi siya agad-agad nagbibigay ng bad reaction sa ating katawan pagka mga home remedy, mga pwedeng tawagin natin na herbal, kasi mga herbal, mga vitamins lang yan. Pag sinabi mong herbal, mga vitamins yan na pangangailangan ng katawan natin. Nagkukulang tayo sa isang
bagay na kailangan ng katawan natin, pinupunan ng herbal medicine. Yan yung mga food supplement. Ano yung pakiramdam ng may low acid ka? Kapag pinag-uusapan natin yung low acid, halos karamihan meron din sa hyperacidity. Number one na problema at unang nararamdaman, nagiging bloated. Nagkahangin yung tiyan, parang laging busog, mabigat yung tiyan, parang hindi natutunawan ang pakaramdam mo. Minsan parang may bumabar sa lalamunan mo na hindi naman mainit, kasi parang may hangin sa lalamunan mo. Yun yung ilan sa mga nararamdaman natin kapag low acid tayo. Nagkakaroon tayo ng kabag na kapag tumagal, nagiging masakit sa tiyan. Gumagalaw yung sakit sa tiyan, umiikot. Nagiging pakaramdam natin na para tayong nagkakahangin sa ulo, parang yung hangin na nasa tiyan mo umakyat hanggang sa ulo. Ganun na rin yung panic attack. Tapos nagkakaroon din tayo ng ito pinag-uusapan natin mga kaibigan. Ito yung inaalala ko lang yung mga nakaraan na naranasan at naramdaman ko sa low acid. Nagkakaroon din tayo ng acid reflux. 'Di ba? Kanina sinabi ko sa inyo. Kaya nakakalito kasi acid reflux pangkaraniwan, iisipin natin kaya nag-reflux yan, hyperacidity. Pero bakit acid reflux? Ang isang tao na na inaatake ng low acid. Actually, kaya nagkakaroon ng GERD ang karamihan, ang pinagmumulan ay ang pagiging low acid. Nagkakaroon ng GERD ang isang tao na hyperacidity, pero karamihan sa mga nagkaroon ng GERD, nagsimula sa low acid. Pareha sa hyperacidity na naging problema din, yung sa digestive system, naging problema, blood flow, kaya hindi magtunaw yung ating digestive system, hindi siya makapag-digest talaga. Pa rin, lifestyle pa rin ang problema natin. Lahat naman ng sakit nagsisimula sa lifestyle. Nagiging relax tayo sa mga ginagawa natin. Nalilimutan natin na ang katawan natin kailangan ay sustansya, kailangan ay nutrition. Yun. Tsaka lang natin naaalala kapag may sakit na tayo. Pero kapag gumaling na tayo, nalilimutan ulit natin. Kapabayaanan na naman ang namumutawi sa ating pagkatao kapag okay na tayo. Ayun mga kaibigan, ang mga sinabi ko, pangkaraniwang makikita sa hyperacidity. Kaya nalilito yung mga kaibigan natin. Basta sabi ko nga doon sa nakaraang vlog, kapag ang atake natin nagsimula sa bloated, kumain tayo, ramdam natin, hindi tayo natutunawan, low acid yung problema natin. Bakit tayo ay nakakaranas ng acid reflux? Kasi yan mga kaibigan? Nagpiperment yung ating kinain. Napiperment yung kinain natin sa ating katawan. Ngayon, yung singaw, nagiging acid dyan, umiinit yan yung singaw, bakit na yan? Nag-i-evaporate. Kaya kalimitan minsan, yung ating, parang dala ng hangin yung ating
init na nandito sa dibdib. Yung hot bird natin. Kasi nga dahil doon sa fermentation na nangyayari, na puproseso sa ating tiyan dahil doon sa pagkain natin. Hindi naman nawawala talaga ng totally yung acid sa tiyan natin. Tumatabang lang. Kasi nagiging alkalinize yung ating tiyan, yung ating digestive. Kailangan natin unang-una magpa-check up para masigurado natin at kailangan i-discuss nyo ng maigi sa doktor nyo yung nararamdaman nyo. Kasi ang doktor, nagbibis din yan kung ano yung bibigay na gamot sa atin sa mga kwento natin, kung ano yung nararamdaman natin, kung ano yung mga nararanasan natin. Hindi naman nila pakiramdam para masabi nila na yun yung mga naranasan natin nung tayo naghihirap sa sakit. Kaya sila magtatanong at magtatanong sa atin, tapos pag-aaralan nila sa mga pag-aaral na ibini sa mga sinabi natin, doon pa lang sila magre-reseta. Doon pa lang nila i-confirm. Tapos kung talagang paulit-ulit yun, pabalik-balik ka sa doktor, bibigyan tayo ng mga tagita natin yung proseso. Bibigyan tayo ng mga proseso tulad ng endoscopy para makita kung ano yan. Pangkaraniwan sa may low acid, nagkakaroon tayo ng H. pylori bacteria. Doon nang gagaling H. pylori bacteria. Kapag palagian tayo may low acid, palagian tayo nagbo-bloated, malamang hindi tatagal magkakaroon ka ng H. pylori bacteria kasi sapat ang ating acid para pumatay ng mga bakterya. Ngayon, kapag humina yung tapang ng asido natin sa ating tiyan, yung mga virus, yung mga bakterya, yung mga germs na kasama ng mga pagkain, pupunta sa tiyan, magmumultiply yung mga bakterya. Ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng barit, nagkakaroon tayo ng ulcer, na kalimitan nagiging emergency yan. Kalimitan, binibigyan agad na sapat na intervention o attention ng mga doktor para magamot. Medyo matagal ang gamutan kapag may H. pylori bacteria. Ang home remedy, pwede nating gamitin Yakult. Kasi Yakult, kasi pagka palagi ang kamay ganyang problema, pwede kang magka-bacteria. Ang Yakult, mayaman siya sa good bacteria. Mababawasan yung pag-multiply ng bacteria para magbigay siya naman ng paghangin sa ating tiyan. Tapos, pwede din natin dyan yung apple cider vinegar o kaya yung mga natural na vinegar. Tulad nung ginawa kong vinegar, yung pinakita ko sa vlog ko, nahuli yung sinundan nito. Isang kutsara lang sa isang basong tubig, okay na siya. Makakatulong siya. Kapag ka nag-bloated ka, makakatulong din yun siya. Lalong-lalo na yung hot tea, hindi yung milk tea. Wag yung milk tea. Hot tea. Makakatulong dyan yung pag-inom ng hot tea, lalong-lalo na yung mint. O, kung kahit anong klaseng tea na pag hyperacidity ka, bawal ang tea. Masakit yan. Kasi mataas yung acid. Kasi nagdadagdag ng acid yung tea. Kaya, pero madali siyang mawala. Madali naman mawala.
yung proseso ng pag-inom natin ng tubig, malaking tulong. Kaya minsan lolo acid tayo kasi habang kumakain tayo, umiinom na tayo ng tubig. O kaya pagkatapos natin kumain, iinom naman tayo ng maraming tubig. Pinapahina, dahil yun yung oras na lumalabas yung acid para tunawin yung pagkain. Ang mangyayari, kapag maraming tubig ng ating tiyan, hihina na, tatabang na yung acid. Mahirapan magtunaw. Ngayon, yung kapag hindi natunawan, magaan siya, kakabag tayo. Ang pag-inom ng tubig, konti-konti lang kapag katapos kumain. Kapag naka 30 minutes na, saka tayo mag-umpisang uminom ng tubig. Iinom din naman tayo habang kumakain. Kapag naluugan tayo, nabulunan tayo, kailangan natin ng tubig. Tsaka kapag bagong kain, kapag ayaw mo, inom ka ng tubig para malinis yung tubo na dinaanan ng kasi dyan magkakaroon ng bakterya din eh. Kaya kailangan linisin yan. Yun lang yung tubig, hindi yung maramihang tubig na inumin. O pagkatapos mong kumain, inom ka na ng tubig, tapos na yung proseso ng digestive system, proseso sa digestive system. Siyempre, pag subo mo pa lang, kasama na yan sa proseso ng pag-digest. Tapos, mahalaga yung dahang-dahan na pag-inom ng tubig, hindi yung mabilis ang pag-inom ng tubig. Kahit yung pagkain, mahalaga yung dahan-dahang pagkain kasi madudurog mo na maigi yung pagkain. Marami sa atin, mabilis din kumain. Kaya, nagkakaroon tayo ng low acid. Hindi kayanin ng acid ng ating katawan. Nagiging good yan kapag palaging ganun. Kasi yung ating sphincter lumalambot, nagiging relax, nawawala yung muscle kasi yung sphincter nawawala yung ganit ng sphincter. Lalabas yung yung acid at saka yung init ng ating pagkain kapag na siya, nagpiperment na. Kaya pakiramdam natin dito, para may hangin na mainit, masakit. Dighay tayo ng dighay, ang utot natin ganun din, mainit din minsan. Yun yung problemang low acid. Iniisip ko lang kung ano yung mga naramdaman ko pagka may naisip ulit ako at may naalala ulit ako sa mga panahon na may ganito ang problema, i-share ko ulit sa inyo. Ako naman, ganito lang yung ginagawa ko. Share lang ng share. Kung ano yung naiisip ko, halimbawa, kanina may naisip ko to, ngayong gabi, pagdating ko sa bahay, ihanda ko yung camera, i-share ko ulit. Ganyan lang, share lang share. Tapos kapag may nagtatanong, magkakaroon ako ng idea, saka ako maalala, ganito yung nangyari sa akin dati, share ulit ako. Share lang ako ng share. At ang mahalaga, may natutulungan ako. 1 tao, 2 tao, 5 tao, 100 tao. Masaya na ako makatulong sa kapwa. Mahirap ang may sakit ng GERD kasi kalimitan hindi mo alam ang nangyayari sa'yo. Sasamahan pa ng anxiety. Yan mga kaibigan, paki-subscribe po nitong channel ko, paki-like po, paki-comment po kung meron kayong katanungan, paki-comment din po kung nagustuhan nyo yung video ko. Mahalaga po ito para sa akin. At least nakikita ko na may kabuluhan yung mga paggagawa ko ng ganitong klaseng vlog, information. Sana gumaling kayo dahil sa mga sinishare ko. Yun lang mga kaibigan. Kita tayo sa susunod na video. Ingat tayo lagi. Lagi nating isipin ano ba yung mga ginagawa natin.